welcome to another adventure. So in today's video, magsi-Singapore tayo. And this will be our fourth country na pupuntahan. So kung first time nyo pa lang magta-travel, i-guide ko kayo sa process dito sa airport hanggang sa makapag-board kayo. So first things first, bago pa lang kayo makarating ng airport, kailangan meron na kayong filled out na e-travel. I-add ko yung link sa description box below. Kung nakapag-international flight ka na before, ito yung pinifill outan bago ka pumasok ng immigration. Paperless na ngayon, so dun ka na mag-fill out online at yun yung e-travel. So pagdating nyo sa airport, ang unang-una nyong gagawin ay magbabayad ng travel tax. Kasi sa mga susunod yung pupuntahan, after nun ay hihingiin yung receipt ng travel tax. So you have to settle that. First tip para makasave kayo ng time is pwede kayo magbayad ng travel tax online sa website kung saan kayo nag-book ng ticket. For example, sa Cebu Pacific, meron sila dong option para magbayad ka ng travel tax. So after nun, after makapagbayad ng travel tax, mag-check-in na kayo. Doon titimbangin yung inyong mga baggage. Kung mag-check baggage, doon nila kukunin yung i-check baggage. Pag naka-check-in ka na, bibigyan ka na nila ng boarding pass. So, pagkakuha mo na ng boarding pass, pwede na dumiretso sa immigration. Minsan, mahaba ang pila sa immigration. So, dapat mas maaga, at least 3 hours before ng flight, nandito na kayo sa airport. So, sa immigration, konti lang yung tinanong sa amin. Siguro dahil fourth country na namin to. Pero nung first time namin, first country kasi namin napuntahan ay Hong Kong. Doon maraming tinanong trabaho namin, kung ano yung relationship namin, kung bakit kami pupunta doon, hanggang kailan yung duration ng trip namin. Ngayon kasi ang tinanong na lang sa amin is kung kailan yung balik namin and kung government employee ba kami. Yun lang ang tanong. We are going to Gate 104. Yay! Boarding time na! Hi guys! So we just arrived. So super gutom na kami, pero pupunta muna kami sa immigration. And after ng immigration and makuha na namin yung check baggage, ay saka kami kakain. Ay, salamat, tatapos na kami sa immigration. Ang tagal. Hindi, kasi hindi kami nag-fill out ng form. Yung kailangan may fill outan ka palang form bago ka mag-scan ng passport mo. And dapat nasa bahay nyo pa lang kayo. Mag-fill out na kayo nun sa website ng Singapore. Arrival card ang tawag. Ng arrival card pala yun. So, nakukunin na namin ang aming check baggage. Napaikot-ikot yung bag namin. So for today's dinner, we got Burger King. Kasi bukas na kami mag-explore ng Singaporean food. After namin kumain kanina, nag-book kami sa Klook ng SIM. Tapos ipipick up namin din ngayon din.
So, ito yung SIM na binili namin. Dito namin siya pinick up sa Meet and Greet. So, ito yung pinili kong SIM kasi ano siya, plug and play lang. Wala na siyang activation required. So, pagka-insert mo, okay na, activated na siya. So, ang price niya is 364, if I'm not mistaken, sa Klook. So, na-insert na namin yung SIM card and automatic nga talaga siyang nag-activate na. May tried naman na mag-hotspot and gumana talaga siya kaagad. So, wala nang registration whatsoever. So, ngayon, pupunta naman kami sa Jewel Changi Airport, yung may waterfalls. Diyan lang siya sa Terminal 2. So, nandito kami sa Terminal 4. Sasakay lang kami ng free shuttle bus papuntang Terminal 2. Then, konting lakad na lang from there. So, ayan, dyan na tayo sasakay papuntang Terminal 1. Ito yung mall sa labas. So, ayan na siya. Ayan na. Katapat lang siya ng Terminal 1. Ano sabi ko kanina? Terminal 2? Pero Terminal 1 siya. Katapat lang siya ng Terminal 1. Christmas tree. Ganda. So, let's... Okay. Ay, wow! So, magpa-picture tayo dun. Amazing, guys! Sobrang ganda! Yan. So ayun, tapos na kami mag-picture-picture and maghahanap naman kami ng taxi papunta dun sa hotel. Ang hotel namin ay sa Little India. Yan, so dito na kami magta-taxi. Yeah, we just arrived. Nandiyan na pala yung pangalan ko. Yan, that's our key. Ang taas pala. Anong floor daw? Fourth floor, wow. So, we just arrived dito sa hotel. Papakita ko sa inyo yung room na nabook namin. Meron siyang TV. This is yung bed. This is double room daw according dun sa Agoda. And meron siyang CR with shower. Looks clean. And then, may provided silang shampoo and body wash. And yeah, malaking salamin. So yun lang talaga yung facilities na available dito sa room na to. So we booked this room for 25,800 plus for 7 days. So parang nasa almost 3K per night. So parang almost the same lang dun sa room namin sa Japan, pero mas maganda yung room dun. Mas malinis and mas maganda. Mas marami din siyang facilities. Meron siyang mini ref, meron siyang heater, meron din siyang table and chair para sa, halimbawa, para mag-work ka, ganyan. Meron siyang office table, office chair. And meron siyang bathtub. Mas maganda yung room na na-book namin dun sa Japan for just the same price as this room. Mag-upload na lang ako ng separate like shorts siguro na pinapakita ko yung itsura ng room na na-book namin doon sa Japan. Dito kasi wala. Yung kama lang, then yung CR, and TV, telephone, salamin, yun lang. And itong table dito sa side. So, that's all for today. Magpapahinga na muna kami. And tomorrow, let's explore Singapore. Tikman natin yung traditional Singaporean food. I'll see you guys tomorrow!